Magandang araw muli mga kababayan, welcome. At sa pagkakataong ito gusto po sana nating talakayin at pag-usapan yung ambang pag-iimbestiga, actually iniimbestigahan na, nakaambang pagkaso kay, Congressman Leandro Leviste. Bukod pa po doon sa kinakarap niya ng kaso, possible, yung Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung plunder case na Republic Act 7080 dahil nga doon sa Solar, yung pagkakakuha ng prangkisa habang ang kanyang ina noon ang finance chairman ng Senado. Yan. Pero hindi po yun yung puntong pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung ginawang um, hakbang ng I think NBI yun, yung may nahuli silang talent manager na nagbubugaw, di umano, na turn out naging problema ngayon ng mga Leviste at nung isang congressman, si Congressman o ex-Congressman Jing Paras. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe mga kababayan, bago natin ituloy ito, sana po subscribe kayo, comment at like. So ito na po mga kababayan, no? Ang detalye, base doon sa mga nakita natin, na basa natin, ito pala ay operasyon na regular operation ng NBI na may uhulihin kasi may sinurveillance sila na human trafficking case. So, yung sapat na yung kanilang mga hawak-hawak at mga impormasyon at kanilang pagsusunod dun sa tao, sa talent manager, tawagin natin talent manager yung lalaki, o yung miyembro dun ng LGBT, so alam naman natin na yon. Ngayon mga kababayan, yung sa entrapment, yung nahuli, pag after makuha yung perang mark money, una, ang investigasyon ay para lamang nga doon sa human trafficking, doon sa mga babae kasi nasa loob na doon ng isang kwarto mga kababayan. Una doon dini-deny pa, may ipag-usap lang, et cetera. Wala silang idea kung sino magiging ka-transaction, Hanggang sa naibigay ng impormasyon nitong talent manager, parang nadulas ata na kung tungkol daw ba sa, ah, sisiraan nilang senador, kaya sila hinuli. Kaya yung ahente ng NBI tumawag dun sa NBI director, si Attorney Melvin Matibag, at sinasabi may binabanggit na ganitong detalye. So ngayon, kaya lalo nilang nilaliman ang pag-iimbestiga at pagtatanong. Do'n nga nila nakumpirma kasi umaamin yung kanilang hinuli, yung talent manager, na ang talaga palang purpose ay, ilagay sa alanganin si Executive Secretary Rap Recto. Hindi not necessarily na maipagtalik o magkakaroon ng sex video kumbaga, kundi gagamitin lamang 'tong mga limang babae, makikipag-usap o whatever, na basta gagawa sila ng istorya na may transaction sila sa kanilang panig at Executive Secretary Ralph Tecto para lang masiraan. Character assassination yung ginamit na term nung talent manager. At ang kausap daw niya dito ay yung Congressman, Jing Paras, 'yan. Tapos po, sa pag-iimbestiga nila bagamat wala pang order sa korte kung puwede nalang kalkalin yung cellphone, eh, um, willingly naman pino-provide nung nahuli nila yung mga impormasyon at may mga nabasa pa nga sila, nakita daw nila yung mga ilang sa phone book, yung mga ilang listahan ng mga kilalang personalidad na siguro posible na mga ka-transaction din. So, para bang human trafficker talaga, parang bugaw talaga 'to lalabas na iba-ibang mga personalidad. So, sa pagkakataong ngayon mga kababayan, may napakita rin ata sa Viber, kung saan pinag-uusapan yung magiging plano, ano, at paano magiging bayaran. At meron din do'n sa pag-uusap mga kababayan na ang tinutukoy na magpopondo ng kanilang transaksyon o ng kanilang project para maperwisyo, masiraan si Executive Secretary Ralph Recto ay si Batangas Congressman Leandro Leviste, ang anak ni Senador Loren Legarda na alam naman natin kalaban din ng mga rekto sa Batangas. So, ang lumalabas mga kababayan, planted ang gagawing, ah, problema para kay Senator, kasi ang term nila senador, 'no, kasi dating senador si Executive Secretary Ralph Recto. So ngayon, ang siste is
maperwisyo yung tao, masira, ma-character assassinate nila. Of course, hindi nila nga lang alam kung titigil ba kay Ralph Recto yun o may iba pa silang mga isusunod. Pero dahil sa pangyayaring yan, naagapan ng hindi sinasadya. Kasi sabi ng NBI, hindi naman nila yan hinuhuli dahil alam nila yung plano kay Ralph Recto, kundi or, regular human trafficking case na may mga timbro sa kanila, may binubugaw sa mga five-star hotel. Turn out na nabingwit nila yung grupong ito, nakausap pa ni Jing Pares. Eh ngayon, yung grupo naman ni Jing Pares, wala namang binibigay pang statement. Of course, ipapasabpi na yan. Baka nga naisap pa yun na yan eh. Kung magbibigay sila ng statement o tatanggi nila, mas lalalim ang magiging investigasyon. Bakit nasasabi ng kabila na inutos nyo, pinag-usapan nyo, may mga text messages, may conversation kayo at sinasabi nyo si Leandro Leviste ang papondo. Kasi kung gumagawa lang ba ng kwento yun o hindi, yan, nagsasama yan sa investigasyon. Bagamat sinabi naman talent manager, hindi niya na-meet yung Leandro Leviste, pero yun daw kasi ang sinabing papondo ng Paras, ano. So yan, mahaba-habang investigasyon yan. Pero ang isa lang masasabi natin diyan, kundi may naagapan. Yung kay Ralph Recto, hindi natin alam bakit ang prostitusyon, kumbaga, sabihin natin prostitusyon, ano, yung gagamitin laban sa kanya. Hindi natin alam syempre kung kumukuha talaga yan o hindi. Ang atin lang sa pagkakataong ito, eh, ang sinabi nung talent manager, hindi naman daw necessary kailangan makipagtalik yan, kailangan lang magkaroon siguro ng connection, ano, mayroong palitan ng messages o siguro ang plano nga nila imi-meet up siguro. Alam nila na do'n sa hotel yung executive secretary, maipagkamay sila hanggang sa mapicturan, siguro gano'n. Hindi natin alam kung anong mga detalye ang nailabas lang sa public, mga kababayan, yung plano na character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Malaking magiging problema ni Leandro Leviste kasi patong-patong ang magiging kaso niya. Kaya na nauna kong sinabi, yung Republic Act 3019, yung um, Graft and Corrupt Practices Act, mga kababayan. Yun, malaki na yung problema niya dun eh. Tapos may plunder case pa siya, non-bailable yun. Nasa ombudsman na yun. Preliminary investigation na rin ata yan, mga kababayan eh. Alam naman natin kung sino-sino yung mga nakasuhan ng plunder case na nakakulong na. Kasi non-bailable yan. Bagamat pwede siyang umapela, mabailan yung kanyang kaso kung may mahihinaan yung korte sa ikakaso sa kanya. Sa ngayon, may standard sila ng reasonable certainty of conviction. Kaya medyo mabagal yung sistema kasi sinisigurado ng ombudsman na malakas ang kanilang mga kaso bago isampa. Kaya yan ang kakarapin ni Leandro Leviste, patong-patong na kaso bukod dun sa solar at ngayon nadagdagan pa, mga kababayan, dahil sa isang entrapment operations na hindi naman tungkol sa kanya, bumaksak sa kanya rin, mga kababayan. Hindi natin alam kung anong tawag sa ganyan, kung coincidence yan o karma, kung ano man, pero lumiliit yung kanyang mga paano ba masasabi yun? Lumiliit yung kanyang connections, I would say. Dahil imbis na nakakapagtrabaho siya na maayos, ngayon, iaanga-atupagin niya, yung mga kaso niya. Hanggang dito po muli kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. AJ Comentaros po. Salamat po sa inyo.